So yun guys, hello. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit hindi na ako nagamit ng Google. And as much as possible, iniiwasan ko yung mga Google services. Recently kasi ang daming controversies na hinaharap ng Google. Mostly antitrust case mula sa Europe, pagbebenta ng information ng mga users, and mga multiple cases ng pagtatracking sa mga users nila at mga iba't ibang bagay. So, feeling ko hindi yun kabog. X yun. Ayan. So, let's see kung anong pwede natin gawin para man lang ma-minimize yung control ng Google sa buhay natin. At para magkaroon man tayo ng parang masasabi nating freedom sa internet. So, let's go sa una nating browser. Ito yung we'll go from hindi secure sa hindi pinaka-secure sa pinaka-secure. Ang una kong recommendation kung gusto mong mag-switch is Chromium. So Chromium, ito yung web base ng Chrome. Ito yung system na ginagamit niya para gumana siya. So parang ito yung bare bones Chrome. Ito yung source code niya. And pwede mo i-check yung source code niya, pwede mong basahin anytime. And pwede kang gumawa ng sarili mo ring browser gamit Chromium. Ang drawbacks lang, wala kang synchronization dahil walang Google services. And yeah, yun lang mostly yung disadvantage niya. Now, let's go sa next kong recommendation, which is medyo mas recommend ko kaysa dito sa straight up Chromium. Next browser sa list natin is Torium. So you can see here, Torium, isa tong browser na ginawa ng isang individual developer. Katulad ng sabi ko kanina, ang Chromium ay yung open source base ng Chrome. So yun yung source code niya na pwede mong gamitin anytime. And gamit yun, pwede kang gumawa ng sarili mong browser. Isa yun dun. Ito yung isa sa mga taong gumamit ng Chromium para makagawa ng sarili nilang browser. And this is Torium. Ito yung the fastest browser on earth sa claim nila, and napatunayan din naman nila na sila yung fastest browser on earth. Hindi to ganun ka-secure, pero mas secure to kaya sa normal na straight up Chromium, or mas secure pa to kaya sa Chrome. Kung gusto mo lang talaga magstay ng parang straight up na parang Chrome pa rin na feel, Torium yung recommend ko. And hindi siya ganun ka-privacy oriented, pero efficiency oriented siya. Kahit luma pa yung laptop mo or medyo mabagal na yung PC mo, magiging sobrang laking advantage ng paggamit ng Torium dahil ginawa nilang sobrang efficient ng browser na to. Ito yung paborito kong browser. Ito yung ginagamit ko dati bago ko nag-switch sa mas secure na browser. I recommend this one. Magagamit mo siya sa halos lahat ng operating system. Meron sila sa Linux, yun yung gamit ko ngayon sa Arch ko. Meron sila sa macOS kung may Mac PC ka or MacBook. Raspberry Pi, kung may Raspberry board ka, Android, kahit Windows 7 may support pa rin sila sa Windows, sa mga AVX2 processor na Windows, sa ARM processors, sa mga modern laptops, at marami pang options dito. So yeah, Torium is a good option kung gusto mo ng memory efficient na browser na hindi ilalag ka dahil lang nagbukas ka ng 5 tabs. Let's go sa ating unang secure na browser. Yeah. The next browser na our list, and ang unang secure browser sa list natin is Brave. Ito yung gamit ko ngayon actually. Brave is still based on Chromium, pero halos wala na lahat ng Google stuff. Actually, wala na lahat. Pinalitan na lahat ng mga sarili nilang system. Meron silang sariling synchronization system, which why kaya mong i-synchronize yung nasa Brave sa phone mo at sa iba po pang mga devices. So nakasynchronize to ngayon sa aking phone, dito sa PC, Windows 11 PC ko na to, at sa Arch Linux PC ko, which is yun talaga yung main ko. Hindi ko lang nagamit ngayon yung Arch ko kasi ayaw makisama ng OBS ko. So yeah. Maganda to, very secure out of the box. Meron silang ad blocking at as default, meron silang ad blocking nila, malware blocking and stuff. Very recommended ko sa mga user na hindi masyadong mahilig mag-modify and gusto lang gumamit ng secure browser out of the box. Very recommend ko ang Brave. Maganda ang Brave dahil yun nga, Chromium based pa rin siya, so lahat ng mga extensions mo na ginagamit mo sa Chrome, magagamit mo pa rin dito.
And yeah, may synchronization. So this is my most recommended sa mga gusto lang talaga ng secure out of the box na. And yun, maganda pa rin dahil Chromium based siya. So let's go to our next browser. Next secure browser we have right now is Firefox. So this is actually one of the most recommended din sa mga new users din ang gusto ng secure na browser. But keep in mind na hindi ito nagamit ng Chromium base, nagamit ito ng Gecko. So iba yung system niya, which is why merong mga websites kasi na hindi masyadong maganda yung paggana nila pag hindi Chromium based, pero onti na lang naman yun ngayon. And hindi lahat ng extensions mo sa Chrome mo ay magagamit mo dito sa Firefox kasi iba nga yung gamit nila. So like here. Pero the good thing is, meron silang synchronization, which is really nice. Pwede kang mag-synchronize between devices mo. And pwede mong gamitin yung mga Firefox extensions mo sa Firefox Android. So very nice. Like here, meron ako uBlock Origin. Ito, isa tong ad blocker. Very recommend kong install mo to. Kasi kaya nito mag-block din ng ads sa YouTube, which is really nice. And yeah, dahil doon sa Firefox extension support sa Android, pwede mo rin gamitin to sa Firefox Android. Actually, hindi ito yung vanilla Firefox. This is modified Firefox. I modified the user profiles and the preference tabs. Let's go to it. So yeah, may ginagamit akong sarili kong user.js file, JavaScript file. You can find it online naman. Like here, I used the BetterFox user.js configuration, which is yun nga, mas ginagawa niyang mas secure yung Firefox kasi out of the box kasi hindi na ganoon talaga ka-secure yung Firefox, especially na funded sila ng Google, and medyo nagkakaroon ng mga pangit decisions ang Mozilla sa pagbuo ng browser na to. So yeah, all in all, maganda pa rin ang Firefox. Now let's go sa mas secure pa natin na browser, to our last two most secure browsers na mararecommend ko talaga. And now, ang first most secure browser sa una natin dalawa is LibreWolf. LibreWolf, I forgot to mention a while ago, Firefox is open source din, as well as Brave. So, pwede mo i-check source code nila anytime kung may parang anxiety, gusto mo i-check kung gusto mo na siguraduhin kung maayos source code nila. Isa to, ang Firefox ay open source. So basically, yung mga tao gumawa sila ng fork nila ng Firefox. And isa to sa mga pinaka-secure, which is LibreWolf. A custom version of Firefox focused on privacy, security, and freedom. So, ang main features niya is walang telemetry. So, walang nagtatrack sa'yo dito. Walang nagtitingin kung ano yung tinitignan mo sa Shopee. Wala yung nagtitingin kung ano yung pinapanood mo sa YouTube. Ikaw at ikaw lang to. Meron silang private search out of the box. So, pag tinignan mo yung search engines nila dito, walang Google. See? Ang gamit ko ngayon is Start Page. Actually, hindi na ako nagamit ng Google search engine. Start Page na lang. Pero, maganda to kasi meron sila out of the box. Meron silang DuckDuckGo, a very known secure search engine. Cirx, very recommend pero masyadong secure. And Start Page, my favorite one, based sa Google pero wala yung telemetry ng Google. So, very nice na may option na to. Installed din agad yung ad blocker na uBlock Origin out of the box. A very nice option kasi di ko na kailangan hanapin pa sa store nila, diretso gamit ko na lang agad. So really nice. Recommend ko tong LibreWolf kung gusto mo lang ng super secure na browser out of the box and wala ka nang kailangan gawing modification. Ang main drawback lang nito, walang synchronization. So kung ano yung nandito lang sa desktop laptop mo, dito lang siya, which is I guess yun yung main feature niya. Secure talaga siya. So yeah, let's go to our next secure browser and our last secure browser as well. Okay, and this is the last browser on our list. Mukha siyang familiar. This is actually same as Chromium, pero no, this is actually called Ungoogled Chromium. So, yung Chromium kasi, meron pa rin Google stuff doon dahil nga ang Chromium ang nagde-develop pa rin ng Google. So, ang Ungoogled Chromium, ang main goal nila is tanggalin talaga lahat ng Google stuff. To the point na hindi ka makapag-download ng extensions mula sa Google Web Store
Meron silang sariling repository, and meron din silang sariling way para kung paano may update and mag-install ng extensions, kung paano rin ikikeep yung login and session data mo. Kasi yung mga logins mo, yung mga cookies mo, pag sinarado mo na yung Google Chrome, yung puburahin niya yun. So, kailangan mo mag-login ulit. So, walang dito. So, yun yung main drawback niya. Nakapatay din yung spell check kasi technically, tinatrack nun kung ano yung mga tinatype mo. So, pinatay din nila yun, pero pwede mo ngayon on anytime. So, very secure ang Google Chromium. Masyadong secure for everyday user. Kaya, hindi ko pa rin to masyadong recommend. Wala din tong synchronization as usual dahil nga, ginagamit bang tracking yung mga synchronization data na nakukuha sa'yo. Pero, I still use synchronization sa Brave kasi it's really useful na pwede na lang ako mag-login between my devices and pare-parehas lang sila ng data na nakukuha. So, I don't really use this one. Pero if you need mo talaga ng secure and private browser, on Google Chromium is your best way to go kung paranoid ka talaga. Well, ano yung magiging recommendations ko para sa'yo? Well, kung kailangan mo lang talaga ng out-of-the-box experience na very secure na browser, LibreWolf is your best way to go. Very secure, maganda na siya, and hindi siya Chromium-based, Gecko-based siya, so Firefox-based. Pero masyado siya secure for my book. For me, if everyday user ka lang, I would still recommend for you to go to Brave. Use Brave browser. I mean, you can just download it at brave.com. It's a really good browser pa rin talaga, and meron sila sa phone version. And yeah, out of the box kasi meron na din silang ad blocking, parang katulad lang din ng LibreWolf, pero yun yung proprietary na sarili ng ad blocking. So it's really nice option din. So if you're just an everyday user na gusto mo lang din parang maging medyo mas secure pa yung everyday usage mo ng internet, then Brave is the best way to go. Pero kung gusto mo talaga na super secure, as in kailangan mo ng kailangan mo talaga ng privacy at ayaw mo nang ginagamit ng ibang companies yung information mo, then your best way to go is LibreWolf or on Google Chromium kung sobrang paranoid ka. LibreWolf is the middle ground and Brave is the parang starting ground mo, and on Google Chromium super paranoid ka. So yeah, that's most of the browser I would recommend na gamitin mo. And yeah, so ayun, probably hindi yun enough para matanggal ang Google sa buhay natin, and I can say din naman na naging essential ang Google para sa ating lahat, especially sa educational institutions at mga iba pang bagay. Pero kahit pa paano sa ganito, at least maramdaman natin kahit pa paano na meron tayo control sa internet na ginagamit natin, na maramdaman natin na libre talaga at malaya tayong alamin kung ano yung gusto natin malaman. Yun lang. Ingat kayo lagi.